Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, September 10, 2025 at sideways pa rin yung galaw ng market. Meron tayong konting net foreign sell, no? Ayan, medyo humina ng konti. Yung net foreign sell, hopefully, mas maganda ng bukas. 41.32 million net foreign sell. Medyo lumaban din yung yung mga property stocks ba ulit. Ayan, gumalaw yung iba blue chips. Pero yung iba, may nakikita ko dito, ICT nag-drop ng 3%, Manila Water minus 2.9. Ayan. So meron pa rin mga bumabagsak ng mga blue chips natin. Kaya yung galawan natin, nag-close pala tayo 6,120.09. So negative 0.04. So yung galaw natin, makita nyo naman yung mga trending stocks natin. Majority is nandun pa rin sa mga penny stocks. Ayan, especially si Apollo. Ayan, so yung breakout niya kahapon, tinuloy ngayon. So siya ngayon, yung pinaka-winner dito sa markets natin. So pagdating sa global market, medyo pullback ba? Hindi. Green yung green pala yung yung futures ng US market. Hopefully maganda ulit siya kasi kagabi maganda ulit yung galawan ng US market. So dito sa Philippines, wala siyang epekto. So siguro yun, kasama ng ghost month natin plus yung corruption, di ba? So na-expose kasi yung corruption. Pero maganda yun kasi na-expose. So most likely, matatakot na yung iba na gumawa ng ganun. Pero ang daming DPWH engineer talaga na sobrang yaman, di ba? Ayan, so pagdating naman sa crypto, may nakikita ko ng pullback. May maraming mapula doon na nagalawan sa bandang mga cryptos natin. Ayan. So, tignan din natin yan mamaya. So, ngayon, balik tayo dito, yung ating trending stocks. Nanguna nga po si Apollo. So, sumabay ka ba kahapon? Kung sumabay ka, congratulations. Ang laki. 32.43%. Ayan, akala ko sisiling si Apollo natin. Nag-breakout yata to doon sa resistance niya kahapon. Yung pinag-uusapan natin. So, 609.30K net foreign buy. Tapos si Bloomberry, alam ko, yung pinaka-catalyst nito, yung parang may picture na kasama si Enrique Rason ni Tito Soto. Parang nagdi-dinner yata o lunch ba yon. So, eto ba yung dahilan kaya umakyat to? Kasi wala namang balita na lumabas sa kanya. So, nag-up siya ng 7 o 9.46%. O, ataw si Bloomberry natin. Tapos si MRC, ayan, umataw na rin, breakout yung alaga natin. So, nag-up siya ng 7.9% and meron siyang 163.93K. Net foreign buy next si PhilWeb, bumawi ulit, 6.13%. Lalakas talaga ng sipa. So, 2.94 million net foreign buy. Now, corporation, nag-drop 5.15%. So, meron siyang 1.03 million net foreign sell. And sinama natin si Ali, wala dito sa trending stocks pero nakita natin, meron kasi siyang, nag-up lang siya ng 2.05%. Pero meron siya malaking buyback ng foreigners. So meron siyang 216.47 million net foreign buy. So nandito pa rin si Plus sa trending stocks at saka si dito, kaya hindi natin sinama kasi hindi naman gumagalaw masyado yung kanilang mga price action. Okay? So disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lamang po. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po sa stocks na bibili mo naman. And then, follow mo lang po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo, join ka dito sa trading community natin. Okay? Yung mga kasama natin, andito po. And then, sa mga nakasubscribe, so check mo lang po yung daily uploaded videos natin. Company reviews, Maynila, di ba? October. Profit or loss, mga sample trades sa market, basic indicators, and fundamentals, tapos yung mga risk management sa market. Ayan, so basic learning sa PSC market. Okay? So check mo na lang po. Yung ating Palaboy Trader Crypto ko to, subscribe ka lang para sa mga flickering games and cryptos natin. So sa weekend siguro gawa ulit tayo ng video. Tapos yung ating social media, Facebook account na Palaboy Trader, para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page na Palaboy Traders naman. Okay? So, Bodega Peak, yung articles natin sa mga local market.
Tapos si Twitter, konti lang yung post natin. So, 6,120. Hirap na hirap si index. Negative 0.04%. So, ito yung mga gumalaw for today. Balance lang yata, no? So, yung mga winners, si Aboitiz Equity, 2.56%. Ali, so nagbe-breakout si Ali, 2.05%. BDO, 2.01%. SCC, 1.43%. SMPH, 1.27%. CNPF, 1.21%. So sa losers, si ICT, nagpo-pullback, negative 3.03%. Ayala Corporation, minus 1.89. Converge, hindi pa tapos. Negative 1.55 plus. The-drop pa rin. Negative 1.21%. Okay? So, yun po yung galawan ng ating mga big caps. Wala yung summary. Hindi ko makita kung sino yung sinong sector yung kumita for today. So Lucio Tan's Macro Asia shares climb as catering arm declares cash dividend. Ayan, so meron siyang dividendo. Robinson Land, the office development and leasing arm of Robinson said it will develop a multi-story office building in Davao City. Ayan, so umakyat din to, breakout si Robinson Land natin. So nung umaga, ito yung galaw ng mga previous stocks, alas 12, verde pala tayo kanina eh. Mas marami yung yung winners kaysa sa losers ng market natin. So DMC na Nishimatsu JB submitted lowest bid for Manila Subway Project. Robinson Lancet Davao Office Project. RCR cleared on property share swap ulit. So the Philippine Stock Exchange has warned that Del Monte faces trading suspension. Ayan, kung meron po kayong Del Monte, paki-double check. URC unit studies feed milling facility in Mindanao. SMPH plan issuance of US dollar senior notes. San Miguel has initiated a consent solicitation. Para sa yan? NAIA? Okay, not much action on the rich side. Tapos nung alas 11, mas marami yung verde talaga nung 11. Si Aboitiz yung pinaka nangunguna. Okay, FNI has urged the immediate release of Globe. Hindi pa rin pala nakawala si Chairman Joseph C. Ayan. Pero yung price action natin, nakabalik na, di ba? Meralco expects a drop in September. Generation charge. SMPH planning 3 billion euro bond sale. Apollo's tugboat still can't tugboat. Ayan. Pero lakas ng niya, lakas ng galawan. So, panalo yung mga traders. Alter Bagmos of Fort GEAP, kailangan labanan doon syempre. Paunahan sa paglabas. And so ito yung US market, okay naman siya kagabi. OGP, hindi ko nakita ngayon, smashed through the 22 pesos per share and yung post natin kahapon. Okay? So konti lang yung balita na nakita ko dito sa markets natin. Ayan. So patalasas po ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito. So check mo lang po yung ating Patreon channel naman. So tingin tayo dito sa galawan ng index. So similar lang kung ano yung analysis natin kahapon kasi konti lang naman. Nag-drop pa rin siya ng 0.04%. So 6,120, negative 41.32 million. So net foreign sell yung market natin. So ganito pa rin yung nakikita natin sa kanya. So downtrend pa rin. So baka nga Thursday and Friday. Worst case scenario, oversold tayo para next week magkaroon na ng bouncy market. Kailan ma-shake out yung mga bears sa market natin. Okay? So mahina yung RSI, mahina yung price action, and then mahina din po yung MACD formation naman natin. Okay? So based dito sa galawan, ito yung mga winners. Apollo, ayun no. Nagsiling yata to, no? Hindi. Hindi. Kulang siya. So, sukatin natin mamaya. Ang laki ng volume niya, 41 million. Tapos dami sumakay. Tapos si Bloom, 9.46. May volume din, no? Kahit pa paano. MRC, 7.92. May volume din siya. Hanggang saan kaya itong alaga natin na tao. PhilWeb, 6.13. Lumalaban. Manunundo si PhilWeb. Tapos si AUB, nag-breakout. 3.87%. Si MAC, 3.6, mahina pa rin.
FCG, kulang sa volume. Sino pa yung may volume? Isa pa. Si Ali, 2.05%. Ayan, gumaganda yung galaw ng ano eh. Properties, syempre maliban kay Bilyar stocks natin. Okay? So yun po yung mga winners. And then sa losers, ECP, walang volume. Tapos TVGI, minus 6.7. Si Now, minus 5.15. Nag-breakout pala si Now kanina, no? As profit taking na. Bell, minus 4.29. Walang volume yung iba. Manila Water, minus 2.91. And lastly, si SCP, minus 2.68. 2.26%. SPNC, drop din ng 2.14. Okay? So yun po yung galawan ng ating mga winners and losers dito sa market natin. Okay, so balik tayo dito sa global market. Hindi masyadong exciting talaga yung ano, yung galawan ng mga big caps natin. Okay. So based dito sa galawan ng US market, medyo maganda ng konti. Mix yung galawan. So S&P futures 0.21, Dow futures negative 0.18, Nasdaq 0.14%. Okay? So maganda yung galawan kagabi. Europe stocks majority is okay. And then Asian stocks majority is okay din siya. May mga red pero mas marami po yung verde. Maganda yung market, pero yung market natin wala. Marami kasing corrupt. Ayan. So, dito naman sa bandang crypto, grabe yung mga presyo ng kotse, no? 20 million, 40 million, 30 million. Pwede, pwede na pang retirement. So, ba't kaya kailangan pa umabot ng billion, no? Yung kukunin nila. Okay, so medyo may konting pullback sa crypto kasi pag overall picture niya may mga mapula. So Bitcoin steady sa 112K, Ethereum 4.3K, XRP balik sa below 3, 2.96, BNB 884, Sol 220, and then si Dodge 0.24. Okay, profit taking ng konti sa cryptos natin. Okay? So balik tayo dito and very quick review ulit dito sa mga trending stocks. Kailangan medyo mabilis talaga mag-decide kasi biglang pumipitik yung mga stocks natin. Mabilis yung yung galawan nila. Mabilis bumagsak, mabilis umakyat. Okay, so unahin po natin si Apollo. Lumipad si Apollo. Congrats dun sa mga malakas yung loob. Ayan, so hindi na tayo nakasabay dito kay Apollo, doon tayo kay MRC. Okay, so lakas na trap nito pag nagkaroon ng pullback, laki no. So based doon sa galawan niya mula dito sa breakout, so halos 50% yung pinakamataas niya, and then ngayon nag-pullback siya mga 38%. So laki pa rin ng ginalaw ni Apollo. So yung drawing natin sa kanya nung nakaraan, dito lang yata yun, no? Tama ba? 0.0087. Kasi expect ko sa kanya, i-retest niya lang tong gap down na to. Kasi nakarangkada na siya nung kahapon, di ba? Tapos, ayun, pagka-break niya dito, dumiretso. Tignan natin kung dumiretso siya after na breakout dyan sa area niya. Yun. So, dumiretso nga siya, oh. Nandito yung resistance niya sa point. Tama yung resistance. Kailang malakas talaga kasi medyo marami nag-trade sa kanya. 41 million yung volume niya. So, ang baba kasi ng price now, 0.0098 and 32.43%. Ayan. So, pwedeng marangkada, di ba? So, based naman sa experience natin, marangkada talaga mga penny stocks. Gusto ng mga traders kasi nga malakas magbigay kumpara sa mga blue chips natin ngayon na medyo deads yung galawan. So, ang labanan nga lang dito, ayun grabe yung downtrend niya. So, ang labanan nga lang dito, pabilisan lang. Ayan, kung mabilis yung mo. Okay, so yung RSI niya is 87 na. So, tignan natin. Hopefully, hindi naman siya mag-crash bukas. Kasi normally, yung mga ganito, okay, ang next scenario na tinitingnan ko sa kanya kung ano lang kasi may profit taking siya dito sa peak. So ito yung pinaka-immediate na resistance natin ngayon, 0.01, 0.011. Okay, pwede. Yan yung ilalagay natin na next na pinaka-resistance. Normally, ang scenario kasi, di ba, kung halimbawa, hindi malakas yung next na volume niya, next day volume kasi medyo obvious na. So, pause ng ilang araw at saka arangkada. Meron naman pullback na kaagad, di ba? Yung pinaka worst case. And then, meron din naman yung gap up, yung trap gap up,
retest, and then magkaroon siya ng pullback. Ayan. So, yun na lang tignan nyo, yung tatlong scenario na pinag-iisipan natin sa kanya. So, ngayon, dito na lang muna, yung pinaka-range. So, yan lang muna yung titignan ko, pinaka-range. Ayan. Congrats po. So, pinaka-support is 0.0086. And dami ng gains mo yan. Kapag nakapasok ka, dami kong nakita post sa, ano, sa Investa. Kailan parabolic na. Ayan. So, yun nga lang, syempre, reminder natin. As usual naman, syempre, pabilisan na lang kung exit, di ba? So, minsan kasi may medyo nakakapag-hold ka ng matagal and then napupulbak na malakas yung ano, yung price action. Okay? So, congrats. At least may gumalaw na ano, mga stock sa market natin. Next, Bloomberry. So, yun lang naman yung catalyst na ano na nakita ko sa kanya, yung picture na nilalabas. So, kaya nagkaroon ng konting breakout 9%, no? Pero sa price action niya, hindi natin masyado mapansin. So, yun na ba yun? In-expect ko kasi mga 2.6. Pero masyado maaga yata yung, ano, yung bounce niya. Ayan. So, naitulak siya. Tignan nyo na lang kasi may ugali siya na pinakamalas na resistance ni Bloom as of now, yung MA20. Ayan. Pero kung breakout yan, syempre, iba ang usapan na, di ba? Kasi magbabago yung direction ng price action natin. Ayan. Hopefully, meron siya. So, nag-close 3.24, 9.46%, and meron siyang 6.03 million net foreign buy. Ayan. So, syempre, bearish pa rin yung ano, pinaka-picture natin. Okay? Next, si MRC. Muntik na ako mapabenta ng umaga kay ano, kay MRC kasi hindi siya gumagalaw eh. Nasa 3%. 3% yata to eh. Nung, matagal siya sa ano eh, 3%. Alam ko yung ano na to sa second half lang to eh. Ayan o, 140 lang siya. Pero nung umaga, so ito yung magiging support level natin. Hanggang dito lang siya sa 1.05. Ayan. Kaya nagulatin ako nung mag-close siya ng ano, 7.92%. So, papasok ba siya dito sa range natin? Parang matanda ko may ginuguit tayo na ganito eh. Nung kung mabibreak tong, ano, tong area na to. Buti na hindi tayo napabenta kanina. Ayan. So, ito yung pinaka-trend ko sa kanya. Okay, currently nasa resistance pero medyo solid kasi yung candle. Medyo bias yata tong review natin na to. Okay, so anyway, parang ito naman kasi yung pinaka-range niya, di ba? Ayan. May breakout siya dito last time eh. May resistance. Okay, so tignan natin kung ganyan yung galawan natin for the coming few days. So, okay. Na-timingan natin to si MRC. Congrats. 20, nasa 24% na yata ako dito kay ano, kay MRC natin. Okay, so maganda yung galaw panlaban sa ano, panlaban sa mga palubog natin na blue chips. So 1.09 close 7.92% and 163.93K. Ayan. So ganun din naman yung tingin ko kay MRC kahit na pinasok natin siya. Penny stocks pa rin to. Pabilisan na lang kapag dumating yung time na magkaroon siya ng pullback. Ayan. So, pero very healthy pa as of now yung yung nakikita natin na volume kasi ni MRC. Minsan kapag tingin sa port, mapapabenta kayo lalo na pag halimbawa more than 10% na yung ano yung earnings mo. Ayan. So anyway, very good. Antayin natin mga ka-MRC yung 1.18 na resistance. Hopefully umabot siya dyan bago siya magkaroon ng pullback. Next, PhilWeb. Ayan, ito para to sa mga web holders naman. So, nagtatry na mag-breakout, no? Bumabalik, oh. So, lumaban siya, no? Shakeout pala na malakas yung, ano, yung dito sa, ano, sa around 4.37, no? Hindi ko kasi ma-drawing yung trend niya, eh. Laki kasi ng ano niya, eh. Ito ba? Yung pinaka-trend natin, ganyan. Kasi laki naman yan kapag ganyan yung ano. Pero parang ganun nga yung itsura niya, no? Yung trend niya, ayan. So, laki naman ng trend nitong si, ano, si web natin. So, anyway, pinaka-resistance, kahit yung trend is 5.14. O may chance pa pala umabot dito sa, ano, 6 pesos si PhilWeb kung babombayin ulit for tomorrow's trading natin. Okay? So, RSI 50, very good. Maganda yung galaw. So, another penny stocks ha. So, careful na lang po yung mga bagong traders natin sa market. Okay, so 5.02, 6.13%.
Pero basic ginagalaw niya lang tansya ko dito hanggang dito sa 6.2. Yung pinakamalakas na resistance. Next, Now Corporation. Ayan. So ito naman pabagsak. Kakaiba yung galaw ni Now, no? Kasi nagda-drop and then nag-up sa next day. Up, drop, okay, sideways, up ulit, and then drop ulit. Ano ba to? Ito ba yung classic na ano, gap up and then nagkaroon siya na pullback. Okay? So nung umaga kasi ang ganda ng galaw niya. Tapos ayun, nag-resist. So sakto pala dito sa ano, bandang taas. Pero ang pinaka-support niya, kasi medyo bearish yung ano, candle. Ayan. Kahit pa paano meron siyang trend lines dito. Madaling makita kung magkaroon siya ng breakdown sa price action. Medyo mahina ng konti yung MACD, nagka-curve siya pero uptrend yung pinaka buong picture. Okay? So, ganyan lang po. Yung tingin natin. Watch out na lang sa MA9. So, ito yung first try pa lang naman. Tingnan natin kung bumalik siya for the coming few days. So, nag-close 0.92, negative 5.15%, and 1.03 million net foreign buy. Okay? So, pampalubag loob, properties. Tingnan nga natin mga properties. MEG, si Ali kasi yung topic natin. Ayan, MEG, okay lang. CLI, okay. Si Megawide, di ba? Meron siyang properties din, di ba? Oh, wala. That's. Tapos sino pa properties? Ali, Ali, yan yung pag-uusapan natin. Tsaka si Robinson. Okay din yung breakout ni Robinson. No? Yung price action niya. Okay. So, SMPH pala. SMPH. Medyo delay yung ano. Nasa baba pa rin si SMPH. Okay. So, balik tayo kay Ali. So, overall picture, medyo okay ng konti yung ano, yung properties na. Siyempre, si BLL pala. Ayan. So, may sentiment kasi yan. Kaya, hindi siya umakyat, bumabagsak yung ano, price action niya. Okay. So, based dito sa galaw ni Ali, maganda kasi parang breakout, no? Maliit na breakout. So, saan tayo? Dito na lang ako titingin. 31.73 kasi parang ito yung pinaka-trading channel niya. So, medyo may konting pagka-parabolic. Good sign. Yung ating property. Ayan, pwedeng ganyan, di ba? Okay. So, depende. Or pwedeng ito yung sundan niya. Yan. Medyo conservative ka. Okay, parang ito. Parang ito yung pinaka-channel niya. Okay, so ganyan lang muna. Tignan natin bukas. Maganda makita. Balik sa 32 si SMPH natin. Ayan, bullish. Bullish yung RSI and then bullish din kahit pa paano. Maliit lang na pagka-bullish yung ating MACD formation. So nag-close siya 29.9, natakot sa 30. So 2.05% up and ito yung gusto ko sa kanya, 216.47 million net foreign buy. Okay, so yun lang muna. Medyo deads pa talaga si blue chips. So ito yung pinaka-summary ng blue chips. Majority sa pabagsak talaga. So kaya nga puro penny stocks yung pwede lang natin i-trade during this time. Kaya lang very risky. Pag biglang nag-shift sa blue chips yung market, laglag yung mga alaga natin doon. Okay? So yun lang po muna bago time close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Fluffy Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys. Kung gusto mo ng guide, crypto ko to, follow mo na lang, Facebook account, Facebook page, Kudegi Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide, sali lang kayo dito. Okay? So yun lang, maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.